Hi, hello everyone. Welcome back sa ating YouTube channel. And I would like to apologize for what happened doon sa vlog out ko kagabi or live on Facebook para doon sa topic na when we encounter fear, yung takot, But what I did was inonly me ko na lang yung tinake kong live video kagabi. So kasi yung facing ko doon sa camera hindi siya maayos, delay yung pagsasabi ko, advance yung pagsasalita ko doon sa facing, at yung galaw ko ganun din po. So it's not really appropriate na i-post ko yun, i-continue ko i-post through yun, since na lahat dapat maayos at edible or tawag dito, naiintindihan ng mga viewers, yun yung mahalaga doon. So so because of that, I needed to repeat that video, and I'm gonna take it from a video camera, So pag-usapan natin ulit when we encounter fear, kapag na-encounter natin o kinakaharap natin yung takot. Alam niyo, nowadays talagang lahat ng mga tao sa bawat panig ng mundo, dito na lang sa Pilipinas, talagang marami ng takot na tayo na nararamdaman. Pero gusto natin dagdagan yung ating pananaw in terms of fear o takot, para magkaroon tayo ng konting idea o dagdag na idea kung paano natin malalagpasan ng mga bagay nito kahit kasalukuyan nangyayari pa talaga yung pandemic or pandemya sa Pilipinas. Lalo na, meron po tayong matinding virus, yung Delta variant virus. Wow! Mabilis na dumapo sa katawan yon at mabilis din makahawa. So that's really terrifying, nakakatakot talaga. So I'm so thankful kasi I was fully vaccinated, or I am fully vaccinated now with first and second doses. So thank God for that, So somehow at least may protection tayo from the virus. And hindi rin ako lumalabas, ng bahay. Lalabas lang ako, bibili lang ng pagkain, kakain sa labas of food, parang iluto ko na lang dito kapag may pambili. Kasi sa hirap din ng buhay natin ngayon, wala akong job, But one thing na lagi natin iniisip, paano tayo kakain sa araw-araw, mapupunin yung mga basic needs natin. At sa ngayon, gusto ko munang ibahagi yung takot, I want to read a particular passage sa Bible po, Sa Wika Manyaga po nakasulat sa Lucas chapter 8 verse 22 to 25. It says, "Now on one of those days, Jesus and his disciples got into a boat, and he said to them, 'Let us go over to the other side of the lake.' So they launched down." Okay? So verse 23 "But as they were sailing along, he fell," si Jesus, "asleep, and fierce gale of wind descended on the lake, and they began to swamp and to be in danger. And sa verse 24, they came to Jesus and woke him up, saying, 'Master, Master, we are perishing.' And he got up and rebuked the wind and surging waves, and they stopped, and it became calm." 25, "And he said to them, 'Where is your faith?'" Nasaan ang pananampalataya mo? They were fearful and amazed, saying to one another, "Who then is this, that he commands even the winds and the water, and they obey him?" Sumati na ba ang pagkapala ng Panginoon sa kanyang mga salita? So, that's the scenario ng ating mga alagad ni Kristo at ang ating Panginoong Jesus Himself
na ang background po nito ay galing sila sa mga pagka-busy na mga gawain nila. Alam natin si Jesus was doing signs, miracles and wonders, and he preached about the will of his Father in heaven. At hindi lang yun, connected doon sa reason bakit sila gustong pumunta sa other side ng lake, sa kabilang pampang, ay napagod, perhaps based on my observation, napagod sila sa pagpapakain ng 5,000 people. Hindi pa counted yung mga kababayan doon. So, just imagine, 5,000 people, you need to feed them out. Kailangan mo silang pakainin. And thankful ang mga tao sa panahon na yun kasi miracle yung biro mo. Ilang pirasong pagkain, loaf and fish, di ba? Bread and fish, meron sila nun eh. Pero naparami yun ang ating Panginoon para mapakain ang 5,000 people po. Hindi pa counted ang babae, kaya na sabi ko kanina. So, I do believe that out of that, Jesus decided that with his disciple to go to the other side of the lake, sa kabilang pampang, no? And while they were sailing, habang naglalayag sila, biglang tumatis yung unos. Pero before that, siguro sa sobrang pagod ni Christ, alam naman natin na he was in human form. He took the human form na napapagod, nagugutom, nauwaw, and all that na meron tayo except sa kasalanan. And then, all of a sudden, natulog si Jesus sa daong, sa bangka, no? Habang nilalayag ng mga alagad ang boat going to the other side ng lake. So, ang nangyari doon, no? Yun nga, dumating yung malakas na unos, no? As I said earlier, they were sailing, and then all of a sudden, biglang yung dagat nagiging malakas yung mga alon, tumatama ng papaharap doon sa boat nila, doon sa daong. And then, hindi lang magkabila yung pag-ugong o pagbuay ng daong, at pinupuno ng tubig yung daong nila. Wow, lalo na sila natakot kasi kahit ako matatakot pag yung bangka ko ay nalalagyan na ng tubig ng dagat ng marami. Ano yun? Rush. So, natakot yung mga alagad, no? They got fear in themselves. So, pag-usapan natin before we go further doon sa scenario ng disciples and their master, you know? So, yung salitang fear kasi, sa Greek word nito ay phobos. Ibig sabihin, horror or fear, no? Kaya lang, pag-aralan natin yung mga 5 lang ibibigay ko kasi marami to. Pero, I'm gonna give you 5 types of fear. Una, yung fear na related sa mga hayop. Ito yung maraming taong takot sa mga spiders, yes. May mga taong takot sa mga aso, katulad ko, and other insects. Second, may mga taong takot sa mga natural environment, katulad ng mga heights, no? Kung may mga taong napapanood natin sa TV na lumilipad through using rappel, no? O complete gear para makalipad ka na may point of distance na pwede mong liparan with rappel, no? Or gear para doon. So, may mga taong ayaw na takot sila sa ganun, sa heights na. Then, a lot of people takot sa thunder, yung kulog at kidlat. At maraming taong ayaw nilang natutulog na nakapatay ang ilaw. Takot sila sa darkness. Ayaw nilang maglakad kapag blackout, walang kuryente, then madilim talaga at all around, blackout talaga. So, madilim, may mga taong takot sa dilim, no? Okay, hindi na pangatlo, yung may mga taong takot sa blood, kaya may mga ibang tao na takot kumuha ng nursing kasi nga may dugo yun, of course.
May mga taong takot ma-injury. Well, all of us takot ma-injury. At may mga taong takot sa needle, no? Injections. Pero sa ngayon, iniisip ko, paano yung mga takot sa needle, sa injection? Lahat nire-require na magpabakuna. Maybe, mapapass through nila ito kasi kailangan talaga magkaroon tayo ng protection. Na pangapat, maraming mga taong takot sa elevator. Sumakay sa elevator, no? Alam niyo natin bakit? Baka biglang huminto. Wow! Stuck up ka sa elevator. Then, may mga taong ayaw mag-drive. Takot mag-drive. Kahit capable mag-drive. The reason kasi gaya ko, capable akong bumili nung nasa call center. Capable akong bumili ng single motor pero hindi ko ginawa. Hindi dahil hindi ako marunong. Actually, marunong ako. Pagmaneho ng single motor, kaya lang kinatatakot ko yung mga reckless drivers sa paligid ko. Yun, no? So, panglima, may mga taong takot na mabilaukan. Yung choke. Alam niyo yung choke, no? Na minsan, ang first aid niyan ay ibabump ka ng pataas na yung taong magpa-first aid nasa likod hanggang sa mailuwa mo yung nag-choke sa lalamunan mo. Yung mga taong ayaw din na maingay, no? Yung ginugulat pati, they have that kind of fear, no? Okay, ayaw din ng mga taong naliligo sa pool, swimming pool, or sa beach, sa dagat. May phobia sila sa mga ganong locations kasi takot sila drowning, no? Okay, yun lang po yung mga 5 na alam ko na usually mga types ng takot, no? Okay, so kapag dumarating yung takot sa buhay natin, kapag dumarating yung mga pagsubok, no, mga trials, and all sorts of trials, mababaw man, matindi man, mabigat man, whatever, you know, basta any sort of trials, we start to fear, natatakot na tayo. Then pangalawa, we start doubting God, nag-aalinlangan na tayo sa Diyos, kasi tinatanong mo sa sarili mo, why this happens to me? Samantalang napaka-active ko naman. I always trust in the Lord. I always being active, no? Lagi akong ma-attend sa mga gawain, especially pag Sunday. But why this happens to me? Yun yung mga question. And then all of a sudden, you can find yourself, or you found yourself na parang you are doubting God. Nag-aalinahan ka na sa Panginoon. Pangatlo, yung we start nakakaramdam ka, or you just feel na parang forsaken ka ng Panginoon Diyos. Parang pinababayaan ka niya. Parang it seems like God does not care about you anymore. Kasi hindi kanya, parang feeling mo, hindi kanya sinasagot sa mga prayers mo, wala nangyayari, walang blessings, and all that, no? So, yun yung mga signs and symptoms na parang na-overcome ka ng pagsubok, no? Ang maganda lang dito sa first stage na to, may kamalayan ka pa sa God. Ang problema, pag wala ka ng nakikitang God sa buhay mo, maraming pwedeng mangyari, no? Maraming pwedeng mangyari. So, merong dalawang meron dalawang spiritual storms, no? Ito yung we obey there are a lot of Christians na claim na they are being with Jesus Christ. Totoo naman yun. Even I myself, I can claim that Jesus is with me, is around. Pero bakit the more I get close to Jesus, the more na parang nakakaranas ako ng mga ganitong pagsubok, mga ganitong dagok sa buhay, lalo na pandemic, no? Why is that? Bakit nangyayari yun? Okay. So, yung pangalawa, yung spiritual storms na, yung una, spiritual storms na even we are with Jesus, dinadatingan tayo ng pagsubok. Pangalawa, yung spiritual storms come even when we obey Jesus. Just imagine, sumusunod ka na nga sa Lord's will, sa God's will, sa panuntunan ng Diyos sa pamagitan ng Bible. But how come that I receive and experience
trials na hindi ko inaasahan mangyayari ito sa buhay ko. That's the reason why I am getting close to God, because I always wanted to avoid those trials, kasi nga karamihan ng mga Christians ay hindi masyadong well versed how to overcome mga basic how to overcome yung mga trials and even temptations. Okay? So, ito yung mga question natin bilang mga human beings, bilang mga Christians. Why? No? Why is that? So, tignan natin yung mga alagad ni Kristo, no? Tignan natin yung mga alagad ni Kristo. Kasama nila si Christ. Yung nga lang natutulog. Kasama nila si Christ. Si Christ, si Jesus, yung time sa daong na yun. Pero nakaranas pa rin sila ng takot, ng pagsubok, ng trials, yung malakas na unos ng hangin na bumagyo sa daong nila. Imagine, they were with Jesus. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, even we are being with Jesus, the Lord our God. Hindi garantiya na hindi tayo makakaranas sa mga pagsubok sa buhay. Pangalawa, one of the reasons why the Christians are obeying Jesus, yun nga, sabi ko kanina, para makaiwas sa mga pagsubok at mga matitinding dagok sa buhay, lalo na pag binabagyo ang paligid mo. Tingnan nyo ang mga alagad, yung background, bago sila dumaong, no? Bago sila naglayag, no? They were, the disciples and their master were being busy. Pagkapakain ng 5,000 tao, pagkapagaling ni Christ, doing miracles and wonders and all that. Pero nakaranas pa rin sila ng unos sa buhay. So meaning, even we obey the Lord Jesus Christ sa buhay natin, we certainly receive and experience pa rin ng mga trials sa buhay po natin. Ang maganda lang, kasama natin si Christ. No? Kasama natin si Christ. So, in my conclusion, on verse 24 and 25, the disciples went to Jesus and they walked him up, telling him na mamamatay na sila. They were gonna be about to die kasi nga nagsaswamp yung boat, and then yung tubig nasa boat na talaga. They were being really terrified. And then si Christ, nung bumangon siya, syempre, powerful God, no? Isang salita lang niya, He commanded yung strong wind, then all of a sudden, the strong wind calmed down itself. Wow! Nakita niyo yun? So, ang message natin is that when we call on Jesus, He will calm the storms around us. At yung mga pagsubok, bagyong physical man at bagyong pang-spiritual. Ang pangalawa, when you call on Jesus, He will calm the storm inside you. Yung mga problema mo, mga takot mo sa dibdib mo, na ikaw lang nakakaalam at hindi alam na nasa paligid mo. Ganyan ang tao minsan, yung maraming defense mechanism na, okay ka lang ba? Yes, I'm okay. Pero ang totoo, hindi. Nakuha niyo yun? Sometimes we need the people around us to help us on the things that we are feeling with, no? So when we call on Jesus, everything will be calmed down because of Him. Tawag lang tayo sa Kanya. So that's gonna be all for now. I hope nakatulong ito at sana po ay maging blessing sa inyo ito, and always be safe. Happy Sunday and God bless.